Sa pagpapatuloy na impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, umarap ang kauna-unang testigo ng depensa, sina Botas Representative Toby Tiangco, isang dating kaalyado ng mayorya. Kabilang si Tiangco sa mga hindi pumirma sa reklamo, daan niya'y wala umanong probable cause at bahagi lang daw ng tangka na Malacanang na kontrolin ang hudikatura. Saksi si Sherry Ann Torres. 9.5 years. Kalaban ko si GMA from 2001 and 2010. And the president can make life miserable for you. Sabi ko, ayoko na ng gulo. I will just psych myself up to vote, no? Dahil ayaw umano niyang mapag-initan, hinanda na raw ni Navotas Representative Toby Tiangco ang sarili na pumirma sa impeachment complaint laban kay Chief Justice Renato Corona December 12 noong nakaraang taon. Pero ang nasaksihan daw niya sa all-majority caucus noong araw na yun na ipinatawag ni House Speaker Sonny Belmonte, hindi raw niya matanggap. Speaker Sonny Belmonte said, we are here to impeach Chief Justice Corona because he is a protege of GMA and he will protect GMA. Yung mga gustong bumoto, pagkatapos ng presentation, yung mga gustong bumoto, bumoto. Yung mga ayaw bumoto, wag bumoto. Ngunit ang number 4 na hindi ko nagustuhan, ang sabi niya, this is non-debatable. No questions will be entertained. Ang dating sa akin, diretsahan, nung sinasabi, pag pinagdugtong mo yung sinasabing pumirma na yung pipirma, at no questions will be entertained, it's a veiled threat. Maliban sa isang PowerPoint presentation na naglalaman lang daw ng bullet points ng articles of impeachment, wala raw nakahandang kopya na reklamo laban sa punong maestrado. Bagay na kwinestyon umano ni Representative Rodolfo Biazon. Si Representative Rufus Rodriguez naman, nagtanong din daw kay Belmonte, paano kung may nais silang paglilinaw? Sabi niya, pwede kayong kumuha ng kopya mamaya sa likod dahil ginagawa pa. Sa huli, hindi pumirma sa reklamong impeachment si Tiangco. After the presentation, I was not convinced that there was probable cause. Hindi ako makakapirma nang hindi ko po nababasa. I felt it was an attempt, it was not a simple impeachment of the Chief Justice, but it was an attempt to control or to scare the Supreme Court. December 13, 2011, isang araw matapos i-impeach ng Kamara si Corona, nagbitiw si Tiangco sa majority block at bilang chairman ng House Committee on Metro Manila Development. Paniwala raw kasi ni Tiangco, pepersonalin umano siya sa naging desisyon niya, gaya umano ng pag-ipit daw sa kanyang pork barrel ng ilang buwan noong 2011, matapos di pumirma sa impeachment complaint laban kay Nooy Ombudsman Merceditas Gutierrez. At nang ilahad daw niya ito sa media, saka raw siya nakatanggap ng text message mula kay Budget Secretary Florencio Bush Abad. Sabi niya ho, Kong Tiangco, I read your PR today, your PDAF. On my own, I cannot withhold any legislator's PDAF. I suggest you find a way to talk to Pinoy. The Speaker can help you along this line. Sagot naman dyan ni Secretary Abad, silipin daw uli ni Tiangco ang House records. Marami raw sa mga bumoto kontra sa impeachment complaint laban kay Gutierrez, nakatanggap naman daw ng pork barrel. Naging maikli naman ang cross-examination ni Deputy Lead Prosecutor Rodolfo Farina sa kanyang kabaro. You are aware that we receive our PDAF through tranches, is that correct? What do you mean tranches, Manong Rudy? First tranche, second tranche. Yes, correct. The first tranche is for the first half of the year, and the second tranche is for the second half of the year. For the second tranche of 2010, which was our first 6 months, did you get all your PDAF? Completely, Your Honor. How about for 2011? For 2011, I have to qualify it, no? For the first tranche, yan ho yung sinasabi ko na delay. Na nakuha ko na yan August 1. So nakuha mo? Pero August 1. Oo, nakuha mo. August 1. Okay. Right. Nakuha mo. Pero yung iba ho nakakuha Mayo eh. Manong Rudy. So nakuha mo. So pero iba ho yung nakuha ng Mayo, iba ho yung nakuha ng August 1. How about the second tranche?
Yung second tranche, nakuha ko ho. Ayon sa depensa, layon daw nila sa testimonya ni Tiangco na ipakita ang modus operandi umano sa Kamara. We are obviously proving, Your Honor, that there is a pattern or scheme or plan, a modus operandi, Your Honor, with the majority, Your Honor, in the House of Representatives to intimidate, Your Honor, or exert undue influence upon their other members to approve their measures such as this impeachment complaint filed against Chief Justice Renato Corona. Pero bago magsimula ang paglilitis kaninang hapon, sinabi ni Tiangco na may mga banta raw siya natatanggap mula kay House Majority Leader Neftali Gonzales II. Yes, di ba sa newspaper na handun naman? The truth will come out later during the testimony. Inaharas mo raw si Congressman Toby Tiangco. Bait-bait ko para magharas, ano? Ako, I'm not in the habit of threatening anybody. But he likes to testify. Bahala siya sa buhay niya. It's just a gentle reminder. Feeling niya yun, di ko feeling yun. Sa simula ng proceedings ngayong araw, bahagyan nagkainitan sina Senator Judge Franklin Drilon at Defense Lead Counsel Serafin Cuevas. Kaugnay ito sa mosyon ng depensa na magkaroon pa rin ng preliminary hearing sa impeachment case na mabigyan daw ng due process ang punong maestrado. Quote, it appearing that the filing of the verified impeachment complaint was made in accordance with paragraph 4, section 3, article 11 of the Constitution, there is no more need for a preliminary hearing to receive evidence on this matter. Close quote. If there was no need to present evidence on the matter of the preliminary hearing, there is no need to present evidence on the affirmative defenses. If that commentary, Your Honor, was made by the members of the prosecution arm, we would have no objection, Your Honor. This is the rule. We are worried, Your Honor, that this may be interpreted, Your Honor, as an argument by a prosecutor. I take exception to the statement of the prosecution of the defense counsel, and that is totally improper. We are just reading. I am still speaking. Go ahead. Do not interrupt. Dakong huli, nagbigay hatol na si Presiding Officer Juan Ponce Enrile. When this Senate, sitting as an impeachment court, received the articles of impeachment, it issued the proper processes to notify and inform the respondent of the existence of these articles of impeachment against him, and requested or ordered the respondent to file his answer within 10 days, which the respondent Chief Justice did. And a reply was equally filed by the prosecution. This court has followed the principle of due process. 20 raw ang nakalinyang testigo ng depensa, sabi ni Cuevas. 4 dito, mga kongresista. Ilang miyembro pa ng Kamara ang binabalak ng defense panel na paharapin sa impeachment court para daw bigyan linaw itong impeachment case na isinampang laban kay Chief Justice Renato Corona. Pero ang prosecution panel, mahigpit ito na kinokontra dahil na rin daw sa interparliamentary courtesy. Sabi ni Lead Prosecutor Niel Tupas Jr., baka raw maghain pa sila ng motion para pigilan ang balak na ito ng defense panel. Pero ang sinasabi naman na impeachment court, kung makakausap naman daw ng defense panel itong mga kongresista na ito at papayag na kusang loob na humarap sa impeachment court, wala naman daw malalabag na patakaran. Bago matapos ang ika-27 araw na impeachment trial, inanunsyo ang paghingi ng tawad sa impeachment court ni Atty. Vitaliano Aguirre, pati na rin ang pagbibitiw niya sa prosecution panel. Cited for indirect contempt naman si Defense Counsel Atty. Jose Roy III dahil sa impormasyong ibinigay niya sa media hinggil sa tangkaraw na panunuhol na palasyo sa Senator Judges ng tig-100 milyong piso, kapalit umano ng conviction ni Corona. Ako si Sherian Torres, ang iyong saksi.